Titus 2:11 ug 12 sa World English Bible Version. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to the intent that denying ungodliness and worldly lust, we would live soberly, righteously, and godly in this present world. Magambot tayo sa one. Hallelujah, Jesus. Lord, nagpaubos kami kanimo Ginoo. Tuon kay dako lamang kayo kahimuan kung mamuhat ka karon sa matabusan. Nining gamay pa ng Lord ng mga dati. Gikan sa pinakabata hangtod din sa pinakahamtong niya Ginoo nagampo ko. Magkahiusa kami tanan Lord sa unahon ng kasing-kasing sa pagdesisyon Ginoo nga doon namin makatunan gikan sa inyong pulong ng lawa. Nagampo ko nga walay bisan unsa bisan kinsa nga makadisturbo. Nagampo ko Ginoo nga ipakunsa ka namo ang kanong kaalam. Labi na ka na ako Lord ng gusto mo lang gamitan ng takna Ginoo. Nagpamagpag lamang Lord sa imuhang mga mensahe. Ihatag ka na ako Ginoo ang kanong kinaadman kay balot. Tuguti nga mamuhat ang balang sa santo aron Ginoo mo nakamahayong magtutudlo alang sa matapusan ka na. Lord, ikaw lamang ang sabihan ng tanan. Tapos ikaw Ginoo. Salamat. Akong itong yan, isalig ka ni mong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nagsitol ko sa ako ang life mga isoon. Pero, masulay na ito padangat sa social media ang ato ang mga mensahe alam mo lahat. So, ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan, kita nga karon dinhi sa simbahan ug bisan pa ang nahimong nagalantaw, subaybay sa atong programa mga kaigsunan, ang Ebanghelyo sa gingharian. Ug ginaot nga ang Dios kanato karon magapamuha sa itong kasing-kasing ug mahitabo kinigsuon kung magpaubos kita sa kaugalingon ug hunahunahon nato mga kaigsunan nga kini pulong sa Dios ug angay gayud nga atong hatagan og dakong pagtagan. So ang tema mga kaigsunan ng lawa, God's intent for saving grace. Ang intention sa Ginoo nganong giluwas kita pinagi sa grasya. Kay kadtong 613 laws apil na napulo kasugo walay bisan usa nga nahimong matarong pag pinali niya. So ang katuyuan sa Dios nganong ipadala niya iyang buktong anak nga mo tinubdan sa grasya kamatuoran ug dunay mga tino nga katuyuan nga angay natong masayran makaigsunan aron dili makulangan ang atong pagkinabuhi inon nga Kristohanon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Una is true faith. Pinaagi sa pagtuo alang sa atong spiritual reconnection. Ikaduha, true washing for regeneration. Muna itong sigutan karon. Ikatulo, true obedience for eternal salvation. So muna itulo nga kung batbatan karon, batbaton karon o nagampo ko nga dili good masalangan ang atong pagpaminaw niini mga igsoon. Okay, number 1. By grace through faith. Ang pulong grasya unmerited favor. Nagsugod yun kang Jesus kini mga igsoon. Kanang
pabor nga dili unta angay kay makasasala man ta si Jesus gilansan sa tupaan merited favor, grasya, hatag gasa sa Dios. Dili siya reward, dili siya award, hatag. Amen ba? Yang ini pinagis pagtuo ato ning mangkon. Dalay ko ng Diyos. Unsa man ni mga igsoon? Ingon diha sa Romans 3:25, God sent Christ to be our sacrifice. Christ offered His blood. Christ offered His life's blood so that by faith in Him we could come to God. And God did this to show that in the past He was right to be patient and forgive sinners. This also shows that God is right when He accepts people who have faith in Jesus. So kung imong lantaon pag-ayo, ang saving grace through faith is forgiveness and acceptance. Amen. Tanawin na natin sa binisaya ng isa. Gipadala sa Dios si Kristo ingon nga halad. Gihalad ni Kristo iyang kinabuhi ug dugo aron pinaagi sa pagtuo makaduol kita sa Dios. Ang Dios nagpadayag sukad pa kaniadto kay siya matarong ug mapailubon nga nagpasaylo sa atong mga sala. Gipadayag gayon sa Dios ang iyang pagkamatarong aron kita iyang pagadawaton pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Mao ni ang kaluwasan nga grasya pinaagi sa pagtuo, forgiveness and acceptance. Nagsukod kini mga kaigsunan sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Ginoo mituo dayon nagpabautismo. Nagkaron ang bautismo ba sa tubig requirements alang sa kaluwasan? O daghan na kayong debate na hinapot ini. Pero tutuki pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Kaya kung dili ta mo decide sa pinaka-standard reference mga kaigsunan na mao sa Diyos, mahimong malimpog ta nini. Apan tutukan nato karon, maybe diha karon kung naminaw ka, yes or no. It's okay kung yes or niya, naka sa yes, naka sa no. Pero atong lantaon karon ang pulong sa Ginoo. Required ba? Requirements ba? Appeal ba sa requirements ang bautismo sa tubig sa kaluwasan? O kitanaw na to si Jesus kung mga atong standard na guro, standard na magtutudlo o Ginoo. Si Jesus mismo nag-ingon nga ang mutuo o magpabautismo mamaluwas. So ikaw na karon makatubag sa imong kaulinon o appeal ba ang bautismo sa tubig alang sa kaluwasan? Tingali mga tarunan ta karon, how about niadtong tulisan na kaubang gilansan ni Jesus dayon diha-diha gisaaran dayon sa Ginoo nga uban ka kanako sa paraiso. Tingali niyo ka ngano man lagi nga gisaaran man sa Ginoo ang usa ka tulisan nga naghinulsol mila kaniya nga ikauban sa paraiso. Ang atong hunahuna karon nagpabautismo ba diay siya? Napababot nga. Sigurado mo nga walay bautismo ang tulisan? O sigurado pa mo nga nagpabautismo po? O atong basahon. Sa Marcos 1:4-5, ingon din Miani si Juan nga nagabautismo sa kamingawan o nagawali sa bautismo sa pag-inulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala. O nangadto kaniya ang tanan nga taga-Hudiya ug ang mga taga-Jerusalem ug iyang gibautismuhan silang tanan sa suba sa Jordan sa nagasugid sa ilang mga sala. Sa ato pa, doon ako'y hunahuna nga bautismado di ay ning tawhana. Kay ingon man diha nga gibautismuhan niya ang tanan.
gikan sa mga taga-Huda o mga taga-Jerusalem. Sa ito pa, doon na posibilidad nga kadtong tulisan nga backslide lang to siya. Sa inyong unahon na karon diha, kamo ray matigo o asay pabor ninyo. Bautismado ba ang tulisan o dili? Kaya doon na naman tayo nga si Juan de Emianhi kung nagpatawag, hindi sa unang sondo, kung pagpagtawag nga ang alagad sa Ginoo, kung imong tutukan pa kayo, ang tanang taga-Hudiya o tanan, huwag i-sailuhan niya, ibautismuhan niya silang tanan. So doon na higayon na nga katong tulisan, bautismado. Most probably. Tingali yung takaroon nga ang 99 years old bidawat o ito kang Hesus, niya himalat yun na namatay. What raba ka pabautismo, pastor? Daghang kaitag mga una-una karon, tuon no? Isao na lang, naginusong na ba siya, bidawat ko sa Ginoo. Niya wa raba ka bautismo ni. So, kadang mga butang na isuon, di na para ato. Secret things belongs to God, the things that are revealed is ours. Di ta pwede magbanabana nga, wala ito maluwas kayo ay bautismo. Di po tabi nga, naluwas to, kay bidawat. Ang konklusyon na isuon, di para na sa Ginoo na. Amin ba? Siya rin na sa'yo na, di ta pwede nga makonklusyon na mga butang na isuon. Individual case matters. Nadiskunta ka rin sa bautismo study. Ingon diha mga kaisonan sa Ephesians 5:16, make good use of every opportunity you have because these are evil days. Kung imong ikumparar ang imong kaugalingon karon sa tulisan, tulisan gani o bautismo. Niya, imong ikumparar karon ang imong kaugalingon niya itong example na ako nga midawat ko sa Ginoo niya. Ang tigulang, hindi na yun pwede ka bautismo kay tigulang namatay na. Di yun maluwas. Wala ta mag-isgot karon sa unila. Wala ta mag-isgot niya itong tulisan nga gibitay. Ang tulisan nga gibitay ilan sa kauban ni Jesus. Wala na isay kayo kay in a very moment, mamatay mo siya kauban ni Jesus. So, dili na ito pwede na ikumpara na ito atong kaugalingon niya ito. Ang atong giunahon na karon, kining-giingon sa Ginoo nga, make good use of every opportunity you have because these are evil days. Mingon ang Ginoo, nga nung mga kabautismo nga, wala magkagibitay parehas sa atong kuwan. Mingon ka sa Ginoo. Nga nung mga kabautismo sa tubig na di kanandaan pwede pa magkamapautismo kay lagsig pa man ka, kusog magaling ka mo tambong o mga outing sa beach. Nga nung mga nagpapautismo. Nga nung imo mang ikumpara dito, ang imong kinabuhi dito sa tulisan ng gibitay kauban ni Jesus. So, make good use of every opportunity you have because these are evil days. So, di ta bang ka pangakarungan igsoon, kining tanan naas kamot Ginoo. So sa gihapon nata sa topic nga kauban ba sa kaluwasan, requirements ba sa kaluwasan ang bautismo. So tutukan nato pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Water baptism represents death and resurrection with Christ. Ang bautismo sa tubig nagrepresenta sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Nabatay reference, naatay reference. Ingon diha, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Nasayod ba kamo nga ang gibautismuhan diha kang Kristo, gibautismuhan diha sa iyang kamatayon? Dili day paglugod sa buling tong pagbautismo nato sa tubig soon. Dili day ito kanang naang ligo-ligo lang. Doon na di ay importanteng simbolo nga atong di pamatud-an karon na kining bautismuha sa diyang gitunlod ta mga kaigsunan sama nga namatay kita uban kang Kristo. Muna ang tinuod nga bautismo gyud kanang yung ilubong sa tubig.
Kay mo na simbolo sa paglubong ni Kristo. Unya, ang bautismo mo kay sunan, inighawas pud gikan sa tubig, ingon diri, when we were baptized into His death, we were placed into the tomb with Him. As Christ was brought back from death to life by the glorious power of the Father, so we too should live a new kind of life. Sa ato pa, pagbautismo nito sa tubig, nagsimbolo ito nga namatay usab tauban kang Kristo. Paghawas nato dihagikan sa tubig, nagsimbolo nga kita nabuhi usab uban kang Kristo. Pero makatimbang-timbang ta nga apil bagyo ang bautismo sa tubig sa requirements alang sa kaluwasan. Tutuki pa tayo ng Igsoon. Water baptism saves us. This is pretty controversial, pero atong lang taong tutukan na Igsoon na nanduna kay kaugalingong prinsipyo reference sa imuhang pagtuo. Dili ka ng quotation lang sa uban. Na ako dili nga nagasulti, water baptism saves us. Why? Tutuking Maison, tanawa sa daghang version. Baptism, which is like that water, now saves you. Are you listening? Hello? Baptism doesn't save by removing dirt from the body. Ang bautismo nga atong ipasundaya dito sa dagat, subang na, dili kay luguron kining buling sa lawas. Rather, baptism is a request to God for a clear conscience. It saves you through Jesus Christ, who came back from death to life. So me, I believe na baptism of water is appeal siya sa requirements sa kaluwasan. Hello? Ako lang tanong sa iyo. Ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo, dili pagkuha sa buling sa atong lawas, kundi pagpangamuyo at ubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinagis pagkabanhaw ni Kristo. Dili ang bautismo nga pagkuha sa buling. Nagsimbolo niya siya sa pagkabanhaw uban ng Kristo. Sakto pa, sakto ang 1 Pedro 3:21 nga ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Hello? Maklaro ba? Okay. So now, ingon diri sa Acts 2:38, sa diyan nagwali gyud si Pedro, nagsugod na siya gwali, unsaran siya sa Espiritu Santo, sumala sa saad, ingon dayon siya. Kay ang ilang mga singkasing mura mang ikumot. Unsa man ang buhaton, ingon dayon si Pedro, each of you must be baptized in the name of Jesus Christ so that your sins will be forgiven. Then you will receive the Holy Spirit as a gift. Sa ato maapil yun ang baptism mga igsunan sa requirements sa kaluwasan. Sa ako ang pagsabot o sa akong nabasa ka. Hallelujah. Okay. Unsa man intensyon ni tanan? Kaluwasan ng grasya pinalis pagto, unsa man intensyon sa Diyos? Dito na ta sa Ephesians 5. That while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. So ang intensyon, ang tuyo ni ining kaluwasan nga grasya pinagi sa pagtuo, mao ang spiritual life reconnection kay kitang tanan patay man sa atubangan sa Diyos. Balikan nimo ang Episo 2:1. Sa kanang intensyon nganong giluwas ta sa grasya pinagi sa pagtuo, aron ma-reconnect ang life nga nabugtok. So sa diha mituo ta sa na-reconnect ang atong eternal life na nabugto niya.
Ang ubang translation na ni quicken in the spirit. So meaning to say, reconnection kay dati man kang doon ay eternal life mga igsoonunda ang tao apan naputol ni tungod sa sala. So reconnection. So nahuman ta sa true faith mga kaigsoon. So ato na ta sa kanduha karon. Ini salvation through faith and so on, hindi dapat i-commercialize. Okay. Alam na sa tanan, bisa kung sa religion mo, tanan ito, midaw sa social call, apan na mo dalon sa is finished. Hindi na dapat isyo. Finished, done. Ang ato karon, human kita naluwas sa grasya pinespukto, kung sa'y sunod. Dapat doon ay sunod. Dili kay muhunong man ta dito. Ari na punta salvation by salvation by grace through washing for regeneration. Yung sa may pasabot na niya, kung ang taon na bigay mo magbigay na pamilya na. Sige, tutukan na ito maayo ang Biblia. Ganong napay by washing. Ingon diri sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we did ourselves. So, tukma siya sa Episo 2:9. Ari listening kami, nakauban na mo? Inito Tito 3:5, tukma siya kayo sa Episo 2:9 nga dili pinaagi sa buhat, mga buhat nga atong kaugalingong mga buhat sama niya ng pagdugo aron panalipdan ta, paghimo mga sakripisyo aron maluwas, muluhod gikan dito, paingon diri aron maluwas, maghimong daghang mga pangadji aron maluwas. Those are works na dili makaluwas. Og sakto ang Episo 2:9, og sakto ang unang pray sa Titus 3:5 nga kining mga buhat ta dili makaluwas, kining mga kaugalingon na itong pamagi, dili yun makaluwas. Apan, but contrast, according to His mercy, kaluoy, He saved us through the washing. Giluwas usad kita, pinaagi sa paghugas. So, dili lang pinaagi sa pagtuon soon. Pinaagi po sa paghugas. Klaro man ang Biblia nga kita naluwas usab pinaagi sa paghugas. Karon unsa man nahugas? Na aganiha ang bautismo sa tubig, dili man to hugas sa dirt sa atong lawas. Karon unsa man nahugas? Regeneration and renewing by the Holy Spirit. Renewing, regeneration. Unsa man ang regeneration? So, ikuha lang ko niya example kay gusto kong makasabot kung saan yung regeneration. Dati siyang harmful. Pero na sa dihang nagsugod na ang regeneration, nipilit siya sa sanga dayon gilabihan niyang pagantos mga dyan ang caterpillar. Di basta-basta ang struggle sa caterpillar mga kaisunan. No? Kanang ang simot niya nahahit, ang mga kuko niya nahahit, wala kinahanglan na mga kaisunan. Dayon ang mga panit niya na murang ngilingin. Grabe ang iyang struggle sa sulod nga kining panit niya mga kaisunan nga ngilingin. Nga iya ang kining mahukas. Grabe yung struggle. Usa ka bulan yan na tanan. Mga kaisunan, usa ka bulan na tanan. Grabe yun. Wala lang no, pero sa sulod na grabe ang pag-struggle so o tanaw nimo nag-anam-anam nagkagisi ang panit niya tanaw. Mag-anam-anam nagkagisi iyang panit, iyang ipos pagayo. Ipos pagayo. Grabe yun ang struggle mag-isun. Grabe yun ang struggle niya. Muna yung pinakanindot na example sa regeneration. Hangtod magagsunan kini mga hait niyang kuko, maot kayo niyang simon, ang maot niyang panit, ipos niya sa taas.
gipus niya sa taas hangtod nga iya nanan sa una niya. Iya yun ang ipus hangtod magulag niya. Iyang pangit, iyang kuko nga harmful, iyang bakba nga hait, ipus din niya hangtod na taga. Karon mga simod na to, nga wit-witan na tagak na ba? Mga pangara, tagak na ba? Washing through regeneration. So nakita na ito karon ng transformation mga ito. No? Nga from being harmful, nahimo siyang useful. Muala na siya. Asan man? Ibang pang nakasunod daton ta. Dating harmful, dangan, apan karon sa dihang nahimo na siyang alibang-bang, butterfly, bakas sa butaw ng alibang-bang mga batanon. Mag-pollination na siya. Anong mamulak, maayo, mamuhig, maayo ang mga tanong, kay mag-pollinate siya. So dito mga anak. So useful na siya karon. Hello? Dili na siya mo create o away pinagi sa tabi. Ang iyang mga tabi karon puros na mabungahon. Kaya na regenerate. Gihukas na ang mga hait nga kulamoy. Gitagat na ang hait nga simod. Mo na regeneration sa ako daw basahon ang Episo. Pwede man tayo bang-bang, buta ulo. Ingon ang Episo 4:22, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangimo. Hukason diay igsoon kinahanglan tag-struggle. Kung isi-isi lang kami igsoon na dili mahukas. Dili mahukas. Kung sayo-sayo nun lang nato kini. Kabalo ta, kabalo ng Diyos, nga kaya na ni kay siya man po namuhat sa sulod. Pilipos 2:13. Muna nakandil nun sa Ginoo igsoon. Isugot na niya lang sa ukasa, pero siya po din nagapamuhat sa sulod. Ganong posible, ganong makayunta nga in God, nothing shall be impossible. Tungod kay Pilipos 2:13, siya ni ay po magapamuhan sa sunod. Pinagi sa pagpaminaw na ito, pinindi sa pulong. Nganong maminaw dito sa pulong? Kay pauning power to create. This is the power to regenerate. Yang pulong. Kanang mga bati na ito batasan, ganbo ang pinakaulan ng tanan, hukaso na ito na. Magbago kamo diha sa Espiritu sa inyong mga salabutan. Puno ta sa kalibutanong mga idea. Labi nagtaas na tagrado, puno kay ta sa kalibutanong idea. Dili na useful diri sa Ginoo. Ang useful sa Ginoo is humility. Kaya kung head knowledge magsuon kulang. Nadi ko mo nga wa di kinahanglan. Kulang na siya. Isulog ninyo ang bagong pagkatao na tinuod nga magbago kamo diha sa Espiritu sa inyong mga salabutan o isulog ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Diyos. Do not despise holiness, makaisunod. That is our, supposed to be, that is our craving. Holiness. Muna craving sa usa ka Kristohano. Lord, I must live a holy life. If there is no holiness, no one can see the Lord. So,
Craving na mga igsunan ka ng pagkinabuhimalaan. Do not despise holiness. Balaan. Murabag makuratan tayo so magisgot o balaan niya atong tamayon. Ayo, tamaya ang tao ng igsunan na ningkamot sa pagkinabuhimalaan. Kaya mo na intention sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang katuyuan sa Ginoo meaning salvation through washing is transformation. Unang sa 2 Corinthians 5:17, therefore ison, conclusion na, nagikan sa struggle. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. This is very easy to read. Sa iyong basahon, hawabaw sa realidad sa atong kinabuhi. Doon na ba'y nakita ni mong kausapan? Doon na ba'y washing? Salvation by washing through regeneration? Yes, nakita na itong kausapan. Noong deposited ka mga kaisunod, kanunay na itong sulti nga verse. Kaya, ang bunga sa itong mga ka dito. Sige. Nana diyan, makita na. Wala pa. Okay. So, ang pinaka-intensyon nga nung dunay washing of regeneration, washing of regeneration, tungkol kay gusto ang Ginoo of transformation. Amin ba? Niya gituduan na ni Pablo sa iyang pagpanunod na I can do things through Christ who strengthens me. So God's intent for saving grace, number 3, last, through obedience for eternal salvation. Appeal ang obedience alang sa eternal salvation. Memorize natin nga verse aron di ta malipat. After he had finished his work, he became the source of eternal salvation for everyone who obeys him. Are you listening? Ang eternal salvation alang kanila nga mangan at masinugtanon kaniya. Unsa may kalainan karon sa obedience of works? Hello. Unsay kalainan sa obedience of work? Dakong kalainan. For example, niyon ang Ginoo nga, pugini. Which is pugini. Lugayan niyong pinugong, Lord. Sa gid Lord. Ginoo nang pugni lang. Wa man mangingon ang Ginoo, ito ta dito paligiran. Wa man mangingon ang Ginoo, pugni lang. So, inana, umingon ang Ginoo nga pugni lang, nya imong giduot nga nag-struggle ni kayo, dili na obedience. Nagahago ka kayo, wa ka ina. Dahil yung galudukay naman ko kahit ginawa man dito ari, mingon kong Ginoo ni mga sa pati akong mingon nga, pugni naman. Diba? So, dakong kalainan ng works and obedience. Pwede ni mo nga, iparehas ni mo ang works, ang obedience. Sa dihang nagtumutumo silang halad, tumutumo nga halad, mingon ang Ginoo nga, hindi mo magkasugo na. Kung ang ingon na yun dito nga, obedience is better than sacrifice. Ang pagsugod ko no, mas maayo pa sa paghimog sakripisyo. So, dakong kalainan ang works o ang obedience.
Hello? Ang obedience mga kaigsunan, ang pasabot ang obedience, actively align with what Christ wants for His body. Isa gani? Isa ba pag-bisaya na ito niya? Aktibo nga namiuyon ka. Ito bisa gani. Aktibo ka sa pag-uyon unsay gusto ni Jesus alang sa iyang lawas. O sakto ba itong pag-bisaya? Actively align with what Christ wants for His body. Maunay obedience, dili nang maningkamot kang imong kaugalingong pamaagi aron maluwas. Dili. Human ang tagiluwas sa grasya. Trabaho 100% sa Diyos. Human tagihatagan kinabuhi. We are accountable to have this life while waiting the coming of the Lord. So kinahanglan ma-align kita sa programa sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesus. So sa John 10:16, I have other sheep that are not in this sheepfold. I must bring them together, so when they hear my voice, then there will be one flock or of sheep and one shepherd. This is Jesus Christ once. Mo ni gustos Ginoo, doon ako yung mga kamiro nga wala pa ning turila. Kinahanglan dalton ko sila, walay suggestion din ingon niya, I must bring them together. So, kay kamiro man ang subject. Di turil, kaya ang puloy-anan magod sa kamiro, turil. Pinsa. So, i-convert natin na sa ato, pinoy-anan sa Diyos. Sa dihang mamati sila sa akong tinog, mo ni pinaka gusto sa Ginoo. Agree ba mo anak so? Pero samtang doon na tayo opportunity, may himuon tani. Himuon tani, kaya mo na gusto sa Ginoo. Mo na yung prayer. Diba? Ang ingon na ito ganiha, ang makabaton o kinabuhi naman, naminaw o may sunod niya. So yun sa dayon, nag-ampo ko kanimo amahan, nagkining pa naghiusa nga agihisgutan o giampo na ko. Di lamang tungod minini. Meaning to say, katong mga nanagtuo kaniya niya to. Apan nun ay isumpay. Di lamang nila. So, kinsa may mong tubag nining pagkampuha. Kaya kita isoon, permin timatang itubag. Kinsa nagtuo nga, di pa nalanginan ta sa pag-ayos sa Ginoo, sukat pa sa pagsugod hangtod karon. Doon ay kanta ng inon, count your blessing, count it one by one. O makita mo, kanta mo sa inyo, sa kabayong Ginoo, dili maihat ni mong pag-ulog panalangin. Pero kini nga pag-ampo ni Jesus, kita yung tubag. Kita ang tubag. Kita ang tubag. Kung tinuod kang dunay Kristo sa kinabuhi, kita ang muisip ani nga prayer ni Jesus. Kaya nun siya, nakailakos kung mga karmilo, sila namati o misunod ka na. Kung sa may intention sa Ginoo, kung sa may pinaka-ultimate purpose, eternal security. Ang kinang eternal security, mura po ni siya controversial. Controversial po ni in terms of theological term, sa natad, sa Kristiyanismong mga doktrina. Pero ang eternal security, eksakto na siya sa saktong proseso. Kung sa may basihanan, kung naluwas ka sa grasya, humana. Naluwas ka by washing, nahitabo. Naluwas ka, pinagi sa pagkamasinintano, nahitabo. Then, sigurado ka sa eternal security. Kung sa may gingon din, and I gave them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Kung nahitabo to tanan nigsoon nga walay laktaw, so insakto ra nga doon na kay himpit nga kasiguruhan sa kinabuhi kay nagsaan man siya nga wala na bisan kinsan makaagaw ka na to gikan siya magkawa. Kano sa mga mahitabo nga wala na makaagaw? Sa diyan maaka sa shipping.
Iatras ni mo na ikson, Juan 10:28 sumala. Iatras ni mo 16. Kauban na sa diskuluhan. Sa 27, atras mo na 27. Nakailakos ng kamiro kasi namati ka na kung isod ka na ko. So, di na mo pwede nga laktawan, naluwas ka sa grasya kinis pagto, o mulaktaw ka na criminal security. Kinahanglan na proseso sa saktungan ay mga kaisunan, aron makaklaim ka internal security. Hello? O wala imposible sa Diyos. Lisod ba? Di lisod. Gilisod-lisod batas Ginoo, wala kang gilisod-lisod. Part kini sa grasya. Amen. Part ni sa grasya. Kaysa dihang gibuhi kita sa Espiritu, mga kaisunan, siya nagapamuhat sa sunod nato, na makahimok ta dining tanan.